Hindi ako makatulog. Hirap na hirap ako matulog. Itong mga nakaraang araw. Palagay ko hindi lang ako. Hello po sa inyo lahat. Alam ko marami nang nagtatanong tungkol dun sa 3 days of darkness. Yung 3 araw at 3 gabi na magdidilim ang buong mundo. Matagal ko na pong alam ito. Yung iba, palibhasa po may internet na namumulot na lang tapos nagbibigay ng mga prediksyon na kung minsan po mali. O para lang siguro panoorin para dumami ang nanonood. Alam ko na po ang 3 days of darkness about 30 years ago pa. Alam din ni Ate Nova Villa. Pinag-usapan na namin dyan. Pinag-usapan na po namin yan. Kung familiar kayo kay Vasula Raiden, hanapin po ninyo si Vasula Raiden. Matagal na po yan. Hindi ako makatulog. Hirap na hirap ako matulog. Itong mga nakaraang araw. Palagay ko hindi lang ako. Kasi nga po, yung Schumann's Resonance, may kinalaman din po ito sa 3 Days of Darkness. Kasi parang nagpiprepara. Schumann's Resonance po ay ang tibok ng puso ng mundo. Meron yan sa TikTok, hanapin po ninyo. Schumann's Resonance. Ibang-iba na po ngayon. Kung minsan, ang tibok ng puso ng mundo ay tumitigil pa. Hindi pa po yan nangyari before. Pero nangyayari ngayon. May mga colors po yan. May green, may a little bit of yellow, may red, of course, badyong red, pero yung white masyado ng erratic, nasa taas po yun, ang lalaki ng movement. Affected po ang mga taong sensitibo. Pero kahit hindi po sensitibo talaga, nararamdaman na. Ang dami ng pagkasasamang nangyayari sa mundo. Hindi nyo ba napapansin? Hindi lang dito. Hindi lang sa atin. Kaya maghanda-handa po tayo. Pero yun pong prediction ng mangyayaring 3 days of darkness, si Ama lang po talaga nakakaalam. Si Ama lang. Kahit po si Jesus, hindi niya alam. Sinabi niya, si Ama lang ang nakakaalam. Pero ngayon, ang dami na pong nagkiklaim na mangyayari ito ngayong December 21. Magkakaroon ng napakalalang solar storm. Kung sa bagay, nangyayari na yung solar storm ngayon, pagkatapos unti-unting magdidilim ang mundo. Paghandaan po natin kung sakasakaling mangyayari. Ngayon pa lang, kung maari na kayong lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, gumawa ng paraan para maging matuwid, para maligtas. Gawin na po ninyo. Ang kinalulungkot kasi ng langit, kaya magdidilim, ay dahil labis-labis na ang kasamaan. Pagka may namamatay, ipinagbubunyi. Katulad po ng nangyari kay Charlie Kirk. Regardless of whether you like what he's saying or not, ibig ko pong sabihin, hindi dapat ipagbunyi ang pagkamatay ng isang tao kahit hindi ninyo gusto ang kanyang sinasabi, kahit hindi ninyo siya kapartido. Ang pagkamatay, pagka minurder ang isang tao, ay dapat huwag ipagbunyi. Maraming ganyan ngayon. Parang wala ng Diyos. Masyado ng makasarili at ang kapangyarihang
ginagamit nila, actually, hindi nila alam, ay galing sa mga negative forces, evil forces. Yan pong 3 days of darkness, kung matutuloy, tingin ko hindi pa po. Pero dapat nakahanda pa rin. Dapat po meron kayong kandilang sagrado. Kasi lahat po ng kuryente, lahat ng, kahit solar, hindi aandar. Maghanda po kayo ng maraming tubig, posporo, magpa-bless kayo ng kandila. Yung mga may sakit o meron mga iniinom na gamot araw-araw, maintenance po ba? Bumili na kayo ng marami-rami. Kasi pag nangyari yan, magkakagulo talaga. Magsasara lahat. Magkakaroon ng looting. Kasi kahit na 3 araw lamang ang magiging madilim, mga pangyayaring hindi maiiwasan na hindi maganda ay magaganap. Kaya yung mga importanteng bagay para sa inyo, katulad nga po ng gamot, bumili na kayo. Pagkain at saka tubig. Magkakaroon po yan ng mga riots, looting, at saka sasamantalahin ng mga masasama. Papasukin ng mga bahay-bahay. Of course, magbabayad sila na po. Pero hindi po biro pag nangyari ito. After 8 months, kung sakaling mangyari, kunyari, matuloy yung sa December 21, hindi po yun ang katapusan. After 8 months, meron uli. Mauulit uli. At mas malala. Ito ay gawa na ng tao na hindi na naniniwalang may Diyos. Ito ay gawa ng mga taong wala ng empathy. Paano hindi magagalit ang langit? Sumobra na ang pagkaganid natin. Wala ng satisfaction. Tayo po ay naging masyadong maging makamaterial. Hindi po drugs lang ang nakaka-addict. Sex nakaka-addict. Pagsisinungaling ay nakaka-addict. Pagnanakaw ng pera ay nakaka-addict. Hindi makontento. Kailangan pagkarami-raming pera, hindi nyo naman madadala. Yung mga hindi naniniwala na may kaluluwa ang tao, yung mga hindi naniniwala na may impyerno at may demonyo, paano kung totoo? Paano kayo? Di bali sana kung parang kulungan lang yan na matatapos ang sentensya. Eh yung mga ganyan, eternity. Magdudusa kayo. Magnilay-nilay po tayo. Umayos tayo. Kasi kung sakaling totoo, magkatotoo ang 3 days of darkness. Nakakatakot po yun. Kailangan sarahan nyo ang lahat ng inyong mga bintana, mga pintuan. Tatakpan nyo po dahil pagka nag-umpisa ito, kailangan nasa loob lahat ng tao sa bahay. Yung kandila dapat yung sagrado. Pagka may naiwan sa labas at nag-umpisa na ang dilim, kailangan huwag ninyong bubuksan. Kahit magmakaawa. Unless gusto niyo mamatay kayong lahat. Yung iba po gagayahin, yung mga demonyo gagayahin ng boses ng inyong mahal sa buhay. Huwag niyo pong bubuksan.
Kung meron po kayong tanong, sisikapin kong sagutin. Ingat tayo, magdasal po palagi. God bless everyone.